Ngayong araw makuragon may kumuha pala sa akin dito banda sa sunatas dito sa luluwasan para palitadan o tapalan yung hambang kinabit niya na metal dahil mayroon na nga pintuan pero hindi pa nakapalitada. Kumbaga winilding lang yung hamba kasi metal naman doon sa nakausling mga bakal. Kaya naman nilagyan nila ng pintuan kahit wala pa palitada kasi matibay naman. So bali yung araw mga kuragon, bali katatapos pala nga namin kahapon magbuhos doon ng slab doon sa barangay Sirama kung saan ang ginagawa namin ay renovation, ginagawa namin slab. Kinabukasan nga may nagchat sa akin na sa ibang bansa pa yun nagchat sa akin. Lupit no? So bali may nagchat pala sa akin, bali kamag-anak pa namin. Nasa ibang bansa kasi siya nagtatrabaho bilang welder, syempre nakipagsapalaran. So dahil dati ko nga siyang helper at tinuturuan ko sa bawat trabaho natin sa construction, kaya naman nagchat siya sa akin para ayusin at palitadaan yung kanilang hamba. So bali pagpunta ko nga doon sa bahay nila, ito yung nakita ko at naabutan ko na nakapix na yung hamba pati ang pintuan. So bali ilang araw na rin yung nakakabit dahil mayroon na kasi na pintuan dahil ginagamit na. Pagkarating ko nga pala kasi doon, ginawa pala kasi ng kanyang tatay, winilding at nilagyan ng mga patibay, tapos bumili daw sa TikTok ng ini-spray na lumulobo kung tawagan na inject daw na pum para matakpan lang yung mga butas-butas. Pero dahil inject lang nga kung tawag at mabilis lang yung masira, kaya naman tinawagan tayo para mapalitadahan na. So bali ang papalitan ko palang hamba ay tatlo. Loob at labas tapos may isa pang overhead dito sa kanilang entrada. Loob at labas tapos may isa pang overhead. Kaya naman nagpabili na ako ng dalawang simento at kalating kubikong buhangin para gagamitin nga dito sa gagawin natin palitada. Bali kalating kubiko pala ang in-order natin na buhangin dahil hindi naman tayo makaka-order ng mga tingi-tingi lang na buhangin. Dito kasi sa amin hindi uso yung sako o isang sako o dalawang sako na buhangin. Dito kasi sa amin tatlong klase kasing buhangin ang pwede namin gamitin. Pwedeng buhangin sa dagat, pwede rin buhangin sa sapa at pwedeng buhangin albaysan. So dito albaysan yung ginamit namin dahil ito talaga yung ginagamit dito sa Kabikola na pang building. Kumbaga sa Manila ang ginagamit ay buhangin sa Pampanga galing Porac. Dito naman sa Kabikola ang ginagamit na buhangin galing Albay kung tawagan ay albaysan. Tapos ang isang kubiko pala nito ay 900 kaya ang kalate ay 400. So bali pinagsabay ko na pala yung dalawang hamba na nililayout para naman habang nagpaputoy ako sa isa, lilipat naman ako sa kabilang hamba o papalitadan yung mga kantuhan. Tapos itong isa pa ito ay medyo may kalakihan kumpara dun sa palitadan natin sa kabila na kantuhan lang. Kaya ito muna yung inuna ko pininis kasi medyo matagal-tagal tapos medyo malaki-laki rin. Wala ko sana tapusin ko sa araw yung tatlo kaso alaganin dahil maluluwag nga. Maluluwag yung tatapalan tapos may tatapalan pa ako doon sa kabila. Bali kumuha rin pala ako ng isang helper kasi hindi ko rin kakayanin kung mag-isa lang ako dahil magbibistay pa at maghahalo. Tatlo sana kami ang gagawa dito, dalawa sana kami magpapalitada kaso yung isa hindi pumasok. Hindi pumasok kasi siguro lasing. Kaya ako na lang gumagawa at isa na lang ng labor. Kinabukasan kasi may gagawin rin ako dito sa kapitbahay namin para nga magtiles sana ng kanilang lababo. Kaso alanganin nga tayo dito sa ginagawa natin na matapos agad. Dahil kung malilit sana nga itong pinapalitadaan ko at hindi gano'ng malaki yung tinatapal na kantuhan, siguro baka matapos ko sana na isang araw. Pero dahil medyo nga may mga kakapalan, yung ating mga tinatapalan kaya alanganin tayo sa oras. Sa part kasi ng pagmamasol at pagpapalitada, pinakamahirap talagang palitada na yung mga kantuhan. Lalong-lalo sa mga gapitan na tulad nito na mayroon ng mga pintuan at hindi ka makakilos ng maayos. Tapos mayroon ng mga gamit na bawal na matalsikan. Kaya yung galaw ko dito ay alalay lang dahil mayroon nang iniiwasan at iniingatan. Lalong-lalo kapag nag-aagis ka pa ng puro para tumuloy lang yung pinapalitadahan mo. Tapos yung alikabok ay kakalat pa. Ito yung part na mahirap kapag ganito yung sitwasyon. Pero dahil nga oragon tayo, kayang-kaya natin at bisik na bisik yan. So bali tapos ko na pala yung isang hamba na palitadaan na medyo maluwag. So kaya sinunod ko naman tong isa. Sinunod ko na nga tong isa dahil napalitadaan ko itong kanina kaso pinatuyo ko lang. Pinatuyo ko muna kasi dahil medyo may kakapalan. Kaya naman lumipat muna ako sa kabilang hamba na medyo maluwag yung kanyang palitadahan at medyo may kakapalan rin. Kaya doon muna ako pumukus para matapos ko agad dahil yun na medyo matagal-tagal gawin. Tapos may kalaparan pa yung papalitadahan at may kakapala at kabilaan yung pinakakantuhan. Bali pagkatapos ko nga nun, ito na yung sinunod ko. So ito kinakantuhan ko na at binabara ko na para matapos na para gawin ko na rin sa kabila. Kumbaga back to back kasi yung papalitadahan kaya inuna ko muna ito sa loob. Inuna ko muna ito sa loob dahil doon sa harapan ay flat lang. At doon sa isang hamba, nagkanusing siya sa harapan ng 1 cm kabilaan. Kaya naman minamadali ko na dahil mag-alas 3 na tapos mag-alas 4 at mag-alas 5 na. So pagkatapos ko na mga itong gawin, ay agad ko na sinunod itong sa labas dito nga sa kanyang may harapan. Bali pang tatlo ko na pala ito ginagawang piece kinakantuhan. Tapos mayroon pa akong isang hamba na hindi ko pala palitadahan na nakakantuhan. Tapos mayroon pang isang overhead dito sa entrada. So bali mag-alas 4 na nga, sunod na ito ay alas 5 na. Kaya ito minamadali ko na para hindi tayo mahalangay ng oras. So pagkatapos ko ng palitadahan at pantayin yung tansi, so ito binabara ko na. Binabara ko na nga para pumantay na. Tapos ito, bubulihin na nga natin o rodilahin. Tapos kung mayroon mga lubog-lubog, itatapalan uli para rodilahin. Tapos pag narodila natin na pantay na, isunod na natin nakakantuhan. Dahil loob at labas kasi mayroong kantuhan. Kumbaga dito kasi sa harapan ng hamba sa pintuan, nagkaroon pa kasi ng nosing na 1 cm. Dahil naipasok kasi ng 1 cm yung hamba. Hindi naman nga natin pwedeng i-adjust kasi naka-welding na. Tapos doble trabaho lang. Dapat kasi dito sa may entrada o harapan ng pintuan, wala kang makikita ng nosing, dapat nakaplat lang. Kumbaga dapat ang nosing lang niya dito sa may loob. So pagkatapos kung ang gawin, so ito na yung natapos natin. Back to back na pinagpalitada natin ang dalawang hamba na mayroong puro kantuhan. Tapos may isang pisngi pa tayong pinatalahan. Tapos mayroon pa tayong rinitats na mga siwang na hindi na palitalahan nung panahon na ginagawa tong bahay. So bali nabuto pala ako dito ng alas 5:30 dahil kahit anong kamamadali natin, hindi talaga natin kayang tapusin. Yung tatlong hamba sana tapos may overhead pa.